Magandang gabi po sa inyong lahat. At mayroon tayo mga pag-uusapan ngayong pagkakataong ito. At una ay ito pong plano at magandang galawan ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na gusto niyang pababain ang ating mga bayarin sa ilaw. Gusto niyang iparamdam sa atin ang epekto ng EPIRA Law na matagal lang batas hindi natin napapakinabangan. Okay? Pangalawa, dito po sa Metro Manila na magsisimula sa Tondo, ngayong papasok na weekend, nandito yung Bongbong Marcos Sara Duterte, BBM Sara Tandem. Sa Metro Manila, magsisimula sa Maynila, sa Tondo, gagalangin o Moriones, kung di basta dyan sa Tondo, ang motorcade. At iikot ito sa maraming lugar sa Maynila at iba pang lugar sa Mega Manila. So yan po yung ating pag-usapan. Pero muli, dun sa hindi pa nakakapag-subscribe, hinihiling ko po sa inyo, mag-subscribe kayo dito sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell at pakishare na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Okay. Unahin natin itong napakagandang galaw ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta na lalabanan ang patuloy na mataas na ating bayarin sa elektrisidad. Hindi lang ho dito sa Metro Manila at parte ng Luzon na sakop ng Meralco. Pag sinabing elektrisidad, nationwide ito. Dahil yung EPIRA Law, isang pambansa o national law na ang layunin sa matagal ng panahon ay ibaba ang presyo ng ating mga bayarin pero hindi ho bumababa. Yan ang kanyang hihimayin at babantayan. Bakit nangyayari ito? Pero nakasentro siya dito sa sakop ng Meralco dahil napakalaki ng sakop nito, Mega Manila at ilang karatig na lalawigan, masyadong mataas ang ating mga binabayaran. Ang sinasabi po ni Congressman Marcoleta, kung bibigyan siya ng pagkakataon ng taong bayan na maging senador, isa ito sa kanyang unahin sa Senado. Ayusin at ibaba ang ating mga bayarin dahil napakabigat na ng kasalukuyang problemang kinakaharap ng mga consumer at patuloy na tataas ito. Napakaraming sinisingil sa atin na hindi na ipapaliwanag, hindi natin alam. Yan ang kanyang gagawin. Okay? Si Congressman Mike Defensor naman dito sa Quezon City, maliban po sa pagbibigay ng puhunan para sa mga maliit na negosyante ng walang kapital, kanya ipagkakaloob yan pag siya naging mayor ng Quezon City, ay ito naman hong library para sa mga estudyante sa Quezon City, kanya raw bubuhayin palalakasin. At araw-araw ibukas simula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon araw-araw para sa mga kabataan. Yung mga magagaling mag-aral pero walang pambili ng libro, library ang kanyang itatayo or palalakasin at ipagkakaloob sa mga kabataan. Napakaganda niyan. Tsaka yung puhunan na walang interes. Ibig sabihin yung pera ng city government, gagamitin niya ang iba para ho matulungan ang maliliit na mga negosyante or mamumuhunan. So ang ganda ho nito, mga positibo ito. By the way, itong dalawang ito ay parehong nasa ilalim ng mga kandidato ng BBM Sara Tandem, yung national unity or pagkakaisa, muling pagkakaisa ang kanilang galawan. Okay? Kaya sigurado kung magtatandem sila, pasok na pasok, magagawa nila ang dapat gawin para sa masang Pilipino. Dito naman sa Maynila, katulad ng sinabi ko kanina, magkakaroon po ng malaking motorcade, malawakang motorcade dito sa Metro Manila. Ngayong papasok na weekend, alas 2 ng hapon, Saturday, kung di ako nagkakamali, sa Tondo magsisimula. Alam naman natin ang Tondo o ang Manila at Quezon City, yan dyan ang baluarte ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Lalo na sa Manila. So asahan natin madami po ito. At yung iba pang mga lugar sa Metro Manila na siya hong sasama dito sa motorcade na ito. Kung yung mga gunita sa City of Manila ay isa ho sa mga malaking syudad. Sa Maynila, 1.1 million more or less ang registered voters. Dito sa Quezon City, mga 1.2. So million na dito pa lang sa dalawang city na parehong merong official candidate, si BBM Sara sa Manila at Quezon City. At iba pang mga lugar na mga local candidate dito sa National Capital Region. So
malakihang galaw ito. Ibig sabihin, itong papasok na weekend, nandito ang Bongbong Sara tandem. Sa ngayon, habang tayo'y ginagawa itong video ito, nandun sa buong Ilocos region. Grabe, parang tapos na ang eleksyon sa Yung nakita ko kayo ng mga video, ayaw ko lang pakita sa inyo dahil baka maka-copyright ako. Yung nakita ko mga video, picture na nangyayari ho sa Ilocos ngayon, parang tapos na ang eleksyon dun. Grabe, talagang all over region, Ilocos region, talagang sinalubong at dinumog ng mga mamamayang Pilipino ang BBM Sara at ang mga senatorial candidate. Napakatindi ng mga tao dyan sa region o dyan sa Ilocos na nagmamahal sa Bongbong Sara tandem at mga national candidate pang iba. Ayan, ang masasabi ko sa inyo. Hindi biro, napakaraming tao. So sabi ko nga sa inyo, after nung SMNI debate, lalong lumakas si Bongbong Marcos. Dahil nakita yung galing niyang sumagot sa mga tanong at saka nadinig ng taong bayan na siya ay maraming alam at kayang gawin ang mga sinasabi. At yung mga hindi naman nagpakita, naging negative, bumaba. Although ngayon, may mga fake survey ata sila na pinapalabas, umangat sila. Kalokohan yun. Hindi nga kayo humarap sa debate na napakatinong debate. Ngayon sasabihin nyo, umangat kayo. Saan hinuhugot yan? By the way, merong isa kong nakitang, actual napakarami na. Ayan, sa panlalait ng kampo ni Moreno sa SMNI News sa debate na ito, ayan ngayon. Matatauhan kayo yung kayabangan nyo. Milyon-milyon na ang mga views. Facebook, YouTube, sa television at radio sa SMNI. Yung dating milyon, nadagdagan pa ng ibang milyon dahil sa inyong mga panlalait sa amin. Kanina nga, mayroon pa ako sa nabasa na comment mula doon sa isang nagngangalang Eric Danong. Anong sabi niya? Parang ginawa niyang boxing eh. Yung sa mga presidential debate at saka yung interview. Sabi niya rito, gold medal ang sa SMNI. Silver medal yung kay Boy Abunda interview. Bronze medal daw yung interview ng DCRH, kaibigan pa natin ng mga taga-DCRH. Yun ang sabi niya, na Eric Dano. So, ang daming comment, lahat positive. Kaya yung mga ginawang panlalait, ginawang kayabangan ng kampo ni Moreno, ni Mr. Banayo at ng kampo niya, mayayabang talaga sila. Ayan, binugbog siya sa social media ng mga tao, lalo na sa mga vlogger na talagang lumutang. Hindi sila makapaniwala. Hindi namin kilala yung mga vlogger na yan at kung sino-sino nagsasalita. Pero ipinagtatanggol ang SMNI at napakagandang presidential debate. Salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa inyo. Nakita nyo ang katotohanan. Hindi man tayo magkakakilala, pero inyong pinagtatanggol ang SMNI dahil nakita nyo ang maayos, marangal na debate. Taliwas sa sinasabing walang nanonood, maliit lang kami, maliit na ang outlet, maliit ka, basta napasadong insulto ang ginawa. Ayan po, naging positibo, naging mabunga, lalo. At yun hong pagyayabang, pang-insultong ginawa ng kampo ng taga Maynila, kayo na po ang bahala doon. Ang kayabangan kailanman di nagtatagumpay, lalo na mga pang-insulto sa kapwa at sa mga company katulad namin, SMNI. Pansamantala, yan muna po at kayo po'y bahalang mag-comment, react sa isyong ito. Ano man ang aming tinatalakay, ang gaganda nito. Tungkol sa pagbaba ng bayarin sa ilaw, tungkol sa libreng puhunan, at saka sa mga estudyante, motorcade sa Metro Manila, at saka ho yung debate na pinag-uusapan. Ang ganda niya. Maraming salamat po sa ating lahat, sa inyong lahat. God bless.